Tita Nora, nasan si Harry? Tanong ni Sandy sa kanyang tiyahin nang masalubong niya ito sa gate ng Kindercare Learning Center kung saan nag-aaral ang 5 taon niyang anak na lalaki. Katatapos lang ng kanyang duty sa ospital bilang nurse. Nakasuot pa siya ng puting uniforme. Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Balis ang tura ng ginang. Kapatid ito ng yumaon niyang ina. Biyuda ito at nagbabantay sa kanyang anak. Hintayin niyo na lang po ako rito, hahanapin ko si Harry. Iniwan na niya ang ginang. Pagdating sa kantina ay namataan niya si Harry na nakikipag-away sa mga kaklase nito. Hindi siya nakalapit nang may matangkad na lalaking naka-black suit na umawat sa mga bata. Anong kaguluhan to mga bata? Tanong nito sa mga bata. Nagulat siya nang lapitan ni Harry ang lalaki at humawak sa kanang kamay nito. Daddy, inaaway ako ng mga kaklase ko kasi wala raw akong daddy. Lumuluhang sumbong ng kanyang anak sa lalaki. Nagtaka si Sandy nang nakisakay ang lalaki sa sinabi ng anak. I'm his daddy, kaya wag niyo na siyang awayin ha. Anito, nagsialisa naman ng ibang bata. Saka lamang nagpasya si Sandy na lapitan ng kanyang anak. Hinila niya ito palayo sa lalaki. Sorry sir, nakaugalian na kasi ng anak ko na tawagin daddy lahat ng lalaking nakikita niya. Anya. So, you're the mother? Opo. Nang titigan niya sa muka ang lalaki ay sandali siyang natigilan nang mapamilyar ito. Pagkuwan ay dinukot niya sa bulsa ng shoulder bag ang kanyang cellphone at hinanap ang picture ng tatay ni Harry. Mommy, siya ang daddy ko, di ba? Kamukha niya ang nasa picture na nasa phone mo eh. Maya-maya ay ani Harry. Nawindang siya nang mapagtanto na kamukha nga ng lalaki ang nasa picture. Kinuhaan kasi niya ng picture ang lalaki na ka-one-night stand niya noon, pero tulog pa ito nang iwan niya. Sir, ikaw to di ba? Lakas loob niyang tanong sa lalaki at ipinakita ang picture na nasa kanyang cellphone. Kinuha rin ito ang cellphone at tinitigan ng picture. It's really me, kahit nakapikit. Bakit may picture ako sa'yo? Usisa nito, naging uneasy na rin. Nilinok na ni Sandy ang hiya. 6 years ago, dumalo ako sa kasal ng college friend ko sa isang hotel sa Alabang. Nalasing ako at dinala ako ng isang lalaki sa suite at may nangyari sa amin. Nakuhaan ko siya ng picture kinabukasan habang natutulog siya at hindi ko naman nakalaing mabubuntis ako. Kwento niya. Dumalo rin ako sa kasal ng anak ng business partner namin noon. Isang hotel ba yun sa Alabang? Sa Somerset, Alabang. Doon ang venue ng kasal ni Rita Marzan. Wait, you're Rita Marzan's friend? Opo, at katrabaho ko sa medical center Muntinlupa si Rita. So, you're a nurse too? Opo, kilala mo rin pala si Rita? Yes, she's my business partner's wife. She also has a part-time job in my hospital. May sarili kang ospital? Napamulagat pa siya sa pagkamangha. Yes, and I'm a pathologist. Nawindang na naman siya at biglang nahiya sa lalaki. Doktor pala ito. Pasensya na po, hindi ko naman kayo obligahing suportahan ng anak ko. Ayoko ring makaabala pa sa pamilya mo. Gusto ko lang makilala kayo ng anak ko. Anya. I understand. But please, don't be too formal. I'm Fabio Rodriguez, by the way. And you? Sandy Almero ang pangalan ko. How old are you, Sandy? 26. I'm 8 years older than you. Matabang siyang umiti at inisip na malamang ay may pamilya na rin si Fabio. Nice to meet you, Doc. Salamat at ipinagtanggol mo si Harry. Bakit ka pala narito? Anya paggawan. I'm here to pick up my daughter. Lalo lamang siyang nailang dito. Mauna na pala kami, Doc. Salamat sa pagkakataong nakita kita ulit. Promise, hindi ka namin guguluhin ni Harry. Iiwasan sana niya ang lalaki ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Could you please provide me with your contact number and address, Sandy? Kukuhanan ko na rin ng hair sample si Harry for the DNA test. Anito, bahagya siyang nairita nang maisip na tila nagdududa pa si Fabio kung anak talaga nito si Harry. Pero ibinigay naman niya rito ang kanyang contact number at address. Siya na rin ang bumunot ng ilang hibla ng buhok ni Harry na ibinigay rito. Once positive ang DNA test result, tatawagan kaagad kita. And we will talk about Harry. Sabi nito pagguwan. Sige, aalis na kami. Paalam niya. Binuhatan niya si Harry dahil nagreklamong masakit ang mga paa nito. Hindi na umaasa si Sandy na tatawagan siya ni Fabio. Halos 2 linggo na kasi ang lumipas, wala pa rin itong paramdam. Sandy, may naghahanap sa'yo. Ani Nora na nagwawali sa labas ng bakuran.
Nagluluto naman siya ng tanghalian nila sa kusina. Sino po, tita? Lalaki, gwapo, daddy raw ni Harry. Pinahinaan niya ang apoy sa kalan at tumakbo palabas ng bahay. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita si Fabio na bumaba ng magarang kotse. Nakasuot ito ng abuhing polo shirt at itim na denim pants. Good morning. Nakangiting bati ng poging doktor. Tuluyan itong pumasok sa maliit na garahe na binuksan ng kanyang tiya. Naparito ka, Dok. Akala ko nakalimutan mo na ako kasi hindi ka na tumawag. Sorry, naging busy kasi ako at kahapon ko lang nakuha ang result ng DNA test. Anong resulta? Kabadong tanong niya. It's positive. Inabot nito sa kanya ang hawak nitong brown envelope. Kinuha naman niya yon at binuksan. Positive nga na anak nito si Harry. Pasok ka muna sa bahay, Dok. Dito ka na rin mag-lunch. Pagkuwan ay paanyaya niya. Bago ito sumunod sa kanya ay may kinuha itong 2 malaking paper bag sa kotse. Nasaan pala si Harry, Sandy? Tanong nito nang makapasok sila sa salas. Nasa kwarto siya at nailagnat kaya hindi ko pinapasok sa school. Pwede ko ba siyang puntahan? Sure. Iginiya niya sa second floor si Fabio kung nasaan ang kwarto ni Harry. Is this your house, Sandy? Ani Fabio. Oo, binili to ng tatay ko nang migrate sa Canada. May bagong pamilya na siya ron. What about your mother? Namatay siya 4 years ago. Dito ka na ba nakatira since nabuntis ka? Hindi, last year lang nabili ni Papa tong property para sa akin. Nakikitira lang ako sa apartment ni Tita Nora nung college ako. At nung nabuntis ako, umuwi ako ng Tagaytay kung saan kami nakatira noon. You mean nag-aaral ka pa nung nabuntis? Graduate na ako noon at magte-take na ng board exam. Saktong pumasa ako sa board ay nilaman ko na buntis ako, kaya nagpahinga muna ako ng mahigit 1 taon sa Tagaytay. At bakit ka lumipat dito? Kasi dito ako nakakuha ng regular job sa ospital. May 2 taon na rin ako dito sa Muntinlupa. Kaya pala hindi ka agad tayo nagkita. Siguro kung hindi ka umuwi sa Tagaytay, mas maaga tayo nagtagpo ulit. Hindi siya kumibo hanggang makapasok sila sa kwarto ni Harry. Tulog pa ang kanyang anak sa kama. Nilapitan ito ni Fabio at kinapa ang noon ng bata. Hindi na masyadong mainit ang katawan niya. Anito, pinainom ko na siya ng paracetamol at maya ako nilalapatan ng cold compress. Can I stay here until Harry fully recovers? Baka magalit ang asawa mo. Tipid na ngumiti si Fabio. I don't have a wife. Talaga? Pero sabi mo may anak ka nag-aaral din sa kindercare. Annabelle is my adopted daughter. Anak siya ng bunsong kapatid kong babae na namatay sa panganganak. Namatay na rin ang tatay niya dahil sa car accident. Napabuntong hininga si Sandy at napawi rin ang kanyang kaba. Ibig mo sabihin ay single ka pa, Doc? Yes, I have never had a girlfriend. Nawalan na ako ng oras manligo dahil sa propesyon ko at sa negosyong iniwan ng tatay ko. And my mom is a doctor too, but she migrated to Spain with his new husband. I see. Halos pareho pala ng sitwasyon ng parents natin. Nag-iisang anak nga lang ako kasi naoperahan sa matris si mama matapos akong ipanganak. Maya-maya ay nagising si Harry. Daddy? Paos nitong sambit at biglang umupo. Yes, it's your daddy, Harry. Nakangiti namang kumpirma ni Fabio. Wow, nandito ka na po. Napayakap ang bata sa tatay nito. Maiwan ko muna kayo. May niluluto pa kasi ako sa kusina. Paalam niya nang maalala ang niluluto. Tumango lang si Fabio. Tumakbo na siya palabas at bumalik sa kusina. Naroon na si Tita Nora at hinahalo sa kawali ang niluluto niyang adobong manok. Luto na tong adobong mo, Sandy. Salamat, Tita. Magluluto na rin ako ng konting tinolang manok. Dito kakain si Fabio. Naglabas na siya ng 2 hita ng manok mula sa ref. Teka, totoo ba na ang poging lalaking yun ang tatay ng anak mo, Sandy? Opo, siya ang nasa picture na pinakita ko sa inyo noon. Lumabas na rin ang DNA test at positive. Kaya pala ang pogi ng anak mo. Maganda ka rin naman pero mas kamukha ng anak mo ang tatay niya at mukhang mayaman si Fabio. Napangiti siya nang maalala na doktor si Fabio at may sariling ospital. Pero hindi siya nasabik dahil mayaman ito, kundi dahil binata pa pala ito. Maya-maya ay bumaba na ng salas ang mag-ama. Masigla na si Harry lalo't nakita ang pasalubong ng tatay nito. Mommy, binigyan ako ni Daddy ng mga damit at new toys. Loko! Eksaheradong sabi ni Harry.
Pinakita pa sa kanya ang 2 set na damit at malaking robot na laruan. Wow, ang gaganda naman yan anak. Nag-thank you ka ba sa daddy mo? Anya habang naghihiwa ng sayote para sa tinola. Opo, at meron ding ibibigay sa'yo si daddy na damit. Nilingon niya si Fabio na palapit sa kanya bitbit ang isang paper bag. I bought you a dress and sandals too, Sandy. Ani Fabio at tuluyang lumapit sa kanya. Kinuha niya ang inaabot nitong bag at inilabas ang pulang dress. Nasa ilalim ng bag ang kahon ng sandals at inilabas din niya. Wow, ang ganda ng dress! At paano mo nalaman ng size ng paa ko? Anya nang isukat ang sandals at sakto lang sa kanyang paa. I asked Rita about your shoe size. Magkasing laki lang daw kayo ng paa. Teka, close ba kayo ni Rita? Not really. Mas close kami ng asawa niya. Kahapon ay nagkita kami sa ospital ni Rita. Nagtanong na rin ako sa kanya tungkol sa gusto mong damit at sandals. Salamat ah. 1 linggo ko nang hindi nakakasabay sa duty si Rita kasi palaging gabi ang duty ko sa ospital. Bihira rin kami magkatawagan. So, may duty ka mamayang gabi? Wala kasi off ko. Can I stay here until tomorrow? Kung okay lang sa'yo, walang problema. Pero paano ang pamangkin mo? I mean, anak mo. Baka hanapin ka niya. Susunduin ko na lang sa bahay si Annabel mamaya. Sabado naman bukas kaya walang pasok sa school. Naikwento ko sa kanya tungkol kay Harry at magkaklase pala sila. They were close already. Bigla naman siyang nasabik na makilala si Annabel. Hindi niya kilala lahat ng kaklase ni Harry dahil bihira lamang siyang dumalo sa school events nito. Sige, sa kwarto ni Harry muna ako matutulog at kayo ni Annabel sa kwarto ko. Hindi naman siguro maarte si Annabel, ano? Anya. No, friendly siya at hindi spoiled brat. Mabuti naman, magkakasundo sila ni Harry. Binalikan na niya ang kanyang ginagawa. Niyaya naman ni Harry si Fabio na maglaro sa salas kaya iniwan na sila nito. Nang maluto ang tanghalian ay tinawag na ni Sandy ang mag-ama. Nakipaglaro ng tagu-taguan si Fabio sa bata, kaya pagdating ng dining ay pagod na ang mga ito. Pinagpawisan ka na anak, magpalit ka muna ng damit. Anya sa bata nang makapa ang basang likod nito. Isusuot ko po yung binigay ni daddy na damit. Lalaban pa yun kasi kagagaling lang sa mall. Kuhanan na lang kita ng damit sa kwarto. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ni Harry. Napansin niya ang cellphone ni Fabio na naiwan sa kama at tumutunog. May tumatawag. Kinuha niya yon. Pablo ang pangalan ng caller. Nang makakuha ng damit ni Harry ay kaagad siyang bumalik sa dining dala ang cellphone ng lalaki. May tumatawag sa phone mo, Doc? Anya sabay abot ng cellphone sa binata. Thanks. Anito nang makuha ang cellphone, pero nagpaalam na lalabas muna. Binihisan naman niya si Harry. Mommy, dito na po ba titira si Daddy? Maya-maya ay tanong ni Harry. Hindi anak. Bumisita lang ang daddy mo, pero dito siya matutulog mamayang gabi. Susunduin niya si Annabel, yung kaklase mo. Talaga po? Daddy rin po ba ni Annabel si Daddy? Oo, at magpinsan kayo ni Annabel. Paano pong magpinsan? Kuwan kasi, sister daw ng daddy mo ang mommy ni Annabel. Huh? Naguluhan na ang bata. Kumain ka na nga lang at hindi mo rin naman ako maiintindihan. Sabi na lamang niya at inasikaso ang pagkain ng bata. Bumalik na rin si Fabio at umupo sa silyang katabi ni Harry. Kaagad nagpasubo rito ng pagkain ng paslit. Pansin ni Sandy na close na kaagad ng mag-ama at labis niya yung ikinatuwa. Matagal na niyang pangarap yon, ang makasama ng kanyang anak ang tatay nito. Daddy, bakit ayaw mo po tumira sa bahay namin? Tanong ni Harry habang kumakain sila. Napatitig tuloy si Fabio kay Sandy. Hindi naman sa ayaw ko anak. Medyo malayo kasi tong bahay niyo sa ospital ni Daddy at sa ibang work. Pero kung payag ang mami mo, kayo na lang ang tumira sa bahay ko. Mas malaki ang bahay ko at may swimming pool. Anito. Wow, gusto ko po sa bahay mo, Daddy. Ask your mom first. Nabaling naman ang atensyon ni Harry kay Sandy. Namimilog pa ang mga mata. Mommy, dun tayo sa house ni Daddy, please. Samo nito. Sinipat niya si Fabio. Anak, mapapalayo si Mommy sa work. At paano itong bahay natin? Walang titira rito. Sabi niya. Nandito naman po si Lola Nora. Sige na, Mommy, please. Pinagdikit pa nito ang munting mga palad. Napabuntong hininga siya. Pag-iisipan ko, anak. I will talk to your dad first. Anya. Okay po. Muling sumubo ng pagkain ng bata.
Pagkatapos ng tanghalian ay hinatid ni Sandy sa labas ng bahay si Fabio. Susunduin kasi nito si Annabel. Nakapag-desisyon ka na ba na titira kayo ni Harry sa bahay ko, Sandy? Tanong ni Fabio nang makalabas sila ng gate. Pagbibigyan ko ang hiling ni Harry pero hindi pwedeng iwan ko ang bahay ng matagal. Sasama rin sa amin si Tita Nora kasi siyang nagbabantay kay Harry. Anya. Magiging yaya na rin ni Harry ang yaya ni Annabel. Magkaedad lang naman sila at same school nag-aaral. Pero kung ayaw mo talagang iwan ng bahay nyo, pwede naman tayo mag-stay rito every weekend. Gusto ko kasing magkaroon kami ng mas matibay na relasyon ni Harry at ganoon din sa'yo. Actually, I decided to marry you, Sandy. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkawindang. Gusto mo akong pakasalan, Doc? Yes, wala ka namang boyfriend siguro. Wala, pero hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo na pakasalan ako para lang kay Harry. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako naghahabol. Kumislot siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinakatitigan siya sa mga mata. Bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso. Sandy, I will marry you not just because of Harry. Since I adopted Annabel, I had decided not to marry a woman. But since I met you, I felt a surge of excitement. Bigla ko naisip na hindi pa huli ang lahat para magpakasal ako. Pinag-isipan ko tong maigi habang naghihintay ng DNA test result. Ramdam ko rin mabuti kang babae sa una pa lang nating pagkikita. Honestly, I'm strict with my decisions, especially regarding my future. I know that having you will give me a more challenging and meaningful life. I know you want this too, to have a complete family with Harry. Habang nakikipagtitigan siya kay Fabio ay unti-unting nabubuo ang kanyang pasya. Aminado rin siya na simula nang nabuntis siya ay hindi naaalis sa kanyang isip ang ama ng kanyang anak. Salamat, Fabio. Ang totoo ay crush na kita noong niyaya mo kung sumayo sa kasal ni Rita. Kaya siguro mabilis akong natukso nung nalasing ka at hinatid mo ko sa hotel suite. Pag-amin niya. Really? But you refused to have dance with me. Natawa siya. Naalala mo rin ang nangyari? Sorry kasi biglang sumakit ang tiyan ko noon kaya pumasok ako ng banyo. Pagbalik ko, busy ka na. Nakalimutan kong itanong ang pangalan mo, pero palagi kitang sinisipat noon. You mean you like me at first sight too? Bumakas sa mukha nito ang galak. Too? Meaning, gusto mo rin ako noon? Manghang saad niya. Tipid nang umiti ang binata. Yes, but since I don't have a chance to meet you again, I could say I almost forgot you. Pero ngayon nakita kita ulit, bigla ako na-realize na gusto pa rin kita. At sapat na basihan yun para pakasalan ka. Malapad siyang umiti at tuluyang naglaho ang kanyang pagkailang kay Fabio. Nakapagdesisyon na ako, Fabio. Magpapakasal ako sa'yo. Nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap. Thanks, Sandy. Anito, paggawan ay lumayo rin ito at tuluyang binuksan ng kotse. Nagpaalam na ito. 3:00 na ng hapon nakabalik si Fabio kasama si Annabel. Kaagad naglaro ang dalawang bata at tuluyang nawala ang lagnat ni Harry. Mamamalengke pala muna ako, Fabio. Paubos na kasi ang stock naming ulam at ibang kailangan dito sa bahay. Tinanghali kasi ako nagising kanina dahil napuyat ako kakabantay kay Harry. Ani Sandy nang lapitan niya sa sala si Fabio. Pinapanood nito ang dalawang bata na naglalaro ng bahay-bahayan. Sasamahan na kita para hindi ko mahirapan. Sama kami, Daddy. Sabad naman ni Annabel. Maglilikot lang kayo sa grocery store, anak. Dito na lang kayo ni Harry maglaro. Okay. Bilhan mo po ka ng maraming strawberries, ha? Sure, princess. Kinuha na ni Fabio ang susi ng kotse nito na nasa mesita. Pagkawan ay sabay na silang lumabas. May time ka na ba para mag-process ng requirements mo para sa kasal, Sandy? Tanong ni Fabio nang lula na sila ng kotse. Ito ang driver. Pwede ko namang isingit yun sa umaga pagkatapos ng duty ko. Anya, nakaupo naman siya sa tabi nito. Gusto kong madaliin ang kasal at aasikasuhin ko na rin ang pagpalit ng apelyido ni Harry. He's using your surname, right? Napatitig siya rito. Oo, pero kailan mo babalak maikasal tayo? Baka busy ka pa. Okay lang naman kahit matagalan. I can manage my schedule. Nabanggit ko na sa mami ko ang tungkol sa kasal. At suportado naman niya ako. Hindi nga lang siya makakadalo kasi busy siya. Gusto ko maikasal tayo first week next month. I will shoulder all the expenses for the church wedding. 3 weeks na lang yun, Fabio. Kakayanin ba natin ang preparasyon? Don't worry, my assistant will help us find a wedding organizer. Basta kumpleto ng requirements natin, madali na lang ang lahat. Wala pa may nasasabik na si Sandy.
Nakatutok siya kay Harry at hindi na niya naisip na makipagrelasyon o magpakasal. Salamat, Fabio. Nabuhay ulit ang pangarap kong kasal. Anya. Ano ba ang dream wedding mo? Simple lang, basta church wedding. At syempre ang maikasal sa lalaking mahal ko. But you don't love me yet. It's different from an admiration or a crush. Doon na rin ako patungo, no? Mahinang tumawa ang binata. I'm glad you already trust me, Sandy. I will do my best to be a responsible and loving husband. Ramdam ko naman na responsable ka, Doc. Babawi ako sa inyo ni Harry. I know it's not easy to be a single parent. Oo, mahirap. Pero wala naman akong masisi kundi sarili ko. Naging pabaya ako noon. Hindi na kita nakausap noon kasi busy ka at nalasing na rin ako. Nung pinakita ko kay Rita ang picture mo, sabi niya hindi kanya kilala kasi maraming bisita ang asawa niya na hindi formal na pakilala sa kanya. Sa dami nang nangyari, hindi na namin ulit na pag-usapan ng tungkol sa tatay ni Harry. Last year ko lang naman mas nakilala si Rita nang naging close pa kami ng asawa niya. Kaya pala, pagdating sa malapit na supermarket ay kaagad silang pumasok. Marami ng tao, mabuti may listahan siya ng kailangan niyang bilhin. Dahil mahaba ang pila sa counter, inabot pa rin sila ng 2 oras. 6:00 na sila nakauwi ng bahay. I'll help you prepare the dinner, Sandy. Ani Fabio nang makapasok sila ng kusina, dala ang 2 kahon ng groceries. Sige, ano bang gustong ulam ni Annabelle? She loves vegetables and chicken. Hindi ko siya sinanay sa fried foods at sweets. Pareho pala sila ni Harry. Allergic nga lang sa seafood si Harry. Allergic din siya sa seafood? Oo. Ikaw rin ba? Not all. Sa shrimp at crab lang ako allergic. Allergic din si Harry. Ilang uri ng isda lang din ang pwede sa kanya. Hindi na umimik si Fabio at binuksan ang kahon ng groceries. Pagkatapos ng hapunan ay nahirapan si Sandy na kumbinsihin si Harry na siya ang kasama nito sa kwarto. Gusto ko si Annabelle kasama sa room, Mommy. Giit nito habang binibihisan niya. Pero baka mahawa sa lagnat mo si Annabelle, anak. 2 na kayong magkakasakit. Wala na akong lagnat, sabi ni Daddy. Saan matutulog ang Daddy mo? Ayaw mo ba siyang katabi? Hindi kayo magkakasyang 3 sa kama. Di sa room mo na lang po si Daddy. Napalingon siya kay Fabio na biglang pumasok. Nakabihis na ito ng puting sando at itim na shorts. Gusto rin ni Annabelle na katabi si Harry na matulog, Sandy. Anito. Ikaw, saan ka matutulog? Ginagamit ni Tita Nora ang kwarto sa ground floor. Sa kwarto mo na lang. Sa halip na kabahan ay ginupo pa siya ng hindi mawaring galak. Magpapakasal na rin sila ni Fabio kaya walang problema kung makakasama niya ito sa kwarto. Matutulog lang naman sila. Sige, papalitan ko muna ang bedsheet at punda ng una ni Harry. Tumayo na siya at inalis ang sapin ng kama. Tinulungan naman siya ni Fabio. Nag-aayos pa lang sila ng kama ay sumampa na roon sina Harry at Annabelle. Matulog na kayo mga anak, wala nang laro. Saway ni Fabio sa mga bata. Opo, Daddy. Panabay namang sagot ng mga ito at magkatabing humiga ng kama. Iniwan din nila ang mga ito. Pagpasok sa kanyang kwarto ay kama naman niya ang inayos ni Sandy. Nagpalit din siya ng bedsheets at mga punda ng unan. Ako nang bahala rito, Sandy. Magsishower ka pa kamo. Ani Fabio. Inagaw na sa kamay niya ang isang punda ng unan. Sige, mauna ka na rin matulog at maglilinis pa ako ng banyo. Pumasok na siya ng CR, dala ang tuwalya at isusuot niyang underwear. Maging nighties na itim. Inabot siya ng 1 oras sa banyo dahil naglinis pa siya at naglaban ng undies. Paglabas niya ay naabutan niya si Fabio na nakahiga sa kama at tinititigan ang picture nila ni Harry na hawak nito. Bakit gising ka pa, Doc? Tanong niya rito. Umupo siya sa tabi nito at doon tinuyo ang kanyang buhok gamit ng tuwalya. I can't sleep. Namamahay siguro ang katawan ko. Tura nito. Ibinalik din ito sa mesita ang larawan. Simula nang natutong magsalita si Harry, palagi niyang sinasambitan Daddy. Yun din kasi ang unang salitang nabanggit niya. Kwento niya. Bakit? Amused nitong tanong. Kasi bukang bibig ko rin sa kanya na balang araw makakasama namin ng Daddy niya. Siguro yun ang tumatak sa isip niya at palagi na niya akong inuusig tungkol sa Daddy niya. At ngayon narito ka na. Kitang-kita kong kakaibang saya sa mga mata ni Harry. Tumigil na rin ang pang-uusig sa akin ng guilt. Kumistot siya nang hawakan ni Fabio ang kanyang kaliwang kamay. Napatitig siya rito, saktong tinititigan din siya nito sa muka. Sandy, you don't need to feel guilty. You did your best to give Harry the love he needed. At hindi mo rin kasalanan na hindi niya kagad nakilala ang tatay niya.
Hindi ko maiwasan lalo at nakikita ko ang inggit ng anak ko sa ibang bata na kompleto ang mga magulang. Ayokong lumaki siya na may inggit sa puso. Not anymore. From now on, Harry will live happily with his parents. He deserves a responsible father. Salamat talaga, Fabio, kasi hindi ka nagdalawang isip na panindigan kaming mag-ina. Sa totoo lang, nahirapan talaga ako noon lalo na nung hindi pa ako regular sa ospital. Nahihiya na rin ako sa tatay ko na buwan-buwan nagpapadala ng pera sa amin. I will provide this time. Pero kung nahihirapan ka sa ospital na pinagtatrabahuhan mo, pwede kang lumipat sa ospital ko. I can offer you a flexible schedule with a better salary. Magiging regular din kaya ako sa ospital mo? Oo naman. Kahit private ang ospital ko, hindi binabarat ang pasweldo sa mga nurses. Mga celebrity at politician ang karamihan sa pasyente namin at marami kaming sponsors. Maliban sa ibang kumpanya ko. Karamihan din sa doctors namin graduate sa ibang bansa at may foreigners din. Ano palang isa sa negosyo nyo? O sisa niya? May family-owned sa pharmaceutical and cosmetics company. Wow, so ikaw lang ang nagmana nun? May kahati akong kapatid pero hindi siya interesado sa negosyo at nag-migrate na rin siya sa Spain kasama ni Mommy. Profit shares lang ng stock niya ang kinukuha niya monthly. May kapatid ka pa pala. Lalaki ba siya o babae? Lalaki. And Naudlot ng pagsasalita ni Fabio nang biglang tumunog ang cellphone nito na nasa mesita. Kinuha nito yon. Matulog ka na, Sandy. Sasagutin ko lang tong tawag sa labas. Paalam nito at tumayo. Tumango lamang siya at humiga na rin. Ginupo na siya ng antok at hindi na nahintay si Fabio. Isang linggo pa ang lumipas bago lumipat sina Sandy at Harry sa bahay ni Fabio. Hindi na nila isinama si Tita Nora dahil magbubukas umano ito ng tindahan. Dadalaw-dalawin na lamang nila ito o kaya ay ito ang dadalaw sa kanila. Mommy, sa room din po ba ni Annabelle ako matutulog? Excited na tanong ni Harry nang makapasok sila sa malawak na lobby ng dalawang palapag na bahay ni Fabio. Hindi anak, may sarili kang room kasi ayaw ng daddy mo nakatabi mo si Annabelle. Why po? Kasi girl siya at balang araw ay lalaki na kayo. Pwede naman kayong maglaro kahit saan niyo gusto. Iginiya na sila ni Fabio sa second floor na may 4 na kwarto. Sinalubong sila ni Annabelle at kaagad hinila sa kamay si Harry. Ipapakita umano nito ang kwarto nito. Ito ba ang family house niyo, Fabio? Tanong niya sa binata nang patungo na sila sa uukopahing kwarto ni Harry. Hila-hila nito ang 2 maleta. No, it's my own house. Tura nito. Sino ba lang nakatira sa family house niyo? Sa ngayon ay ang pinsan ni Mommy ang nakatira doon. Pero doon umuwi ang kapatid ko sa tuwing nagbabakasyon. Naroon din ang abo ng daddy ko. Namangha siya pagpasok sa kwarto ni Harry. Malaki kasi yon at may sariling banyo, mini study room at balcony. Hindi kaya delikado kay Harry ang room with balcony, Fabio? Ilalak na lang natin ang pinto para hindi siya magpunta ron. Lahat kasi ng room dito sa second floor ay may balcony. Dito na lang kaya ako magkakwarto. Saka na ako lilipat kapag nag-mature na si Harry. Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko? Saka na kapag nasanay na mag-isa sa kwartong to si Harry. Sa kwarto kasi niya sa bahay ay gamay na niya at hindi na siya natatakot mag-isa. Okay, pero kung kailangan mo akong katabi, punta ka lang sa kwarto ko, okay? Kailangan? Amis niyang untag. Nabigyan na ng ibang kahulugan ng sinabi nito. Mahinang tumawa si Fabio. I mean, kung na-miss mo akong katabi. Pagtatama nito. Natawa rin siya. Okay, iwan mo na rito ang mga maleta namin. Siya nga pala, Sandy. Nakumpleto na bang requirements mo para sa kasal? Tanong naman nito. Sa number na lang ang kulang, pero baka next week ay makuha ko na yun. Eh ikaw? Okay na lahat. Minakausap na ring wedding organizer ang assistant ko. In your job at my hospital, I already forwarded your CV to the HR department. Anytime ay pwede ka na magsimula. Talaga? Pero kapapasa ko pa lang ng resignation letter ko sa HR office ng ospital namin. Nag-resign na rin pala si Rita at sabi mag-focus na daw siya sa pagbubuntis niya for their second baby. Tama lang pala na lilipat ka na sa hospital ko. Sabihin mo lang kapag ready ka na lumipat para ma-inform ko ang HR department. Sige, salamat ulit. Tumango lang si Fabio at lumisan. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, ay naengganyo si Sandy na maligo sa swimming pool. Lumusong siya sa tubig na ternong underwear na itim lang ang suot. Maya-maya ay namalaya niya si Fabio na palapit sa pool. May hawak na 2 baso ng wine. You forgot your wine, sweetheart. Sabi nito nang tuluyang makalapit. Bigla na lamang naghurumentado ang kanyang puso nang tawagin siya ni Fabio na sweetheart. Thanks. Anya na nautal pa.
Inilapag nito sa gilid ng pool ang mga braso at bigla itong naghubad ng kamiseta. Teka, anong gagawin mo ha? Kabadong tanong niya nang mapansing naghubad na rin ng pants ang binata. I'll join you. Mas masayang maligo na may kasama. Nakangiting tugon nito. Tuluyan ang lumusong sa tubig. Napako ang titig niya sa matipunong dibdib nito at puso na hitik sa abs. Bihira siya maka-encounter ng hot doctor na katulad ni Fabio. Bonus pa ang kapugian nito. Fabio, may lahi ka bang banyaga? Hindi na timping tanong niya nang matitigan ang brown eyes nito. Yeah, my grandfather on the father's side was a Spanish national. Ah, kaya pala. At sa kapansin ko namumula ka sa tuwing naaarawan at lalo ka nagiging tisoy. Ngumiti ito at lumangoy palapit sa kanya. Napapiksi siya nang bigla siya nitong niyakap. Tuloy ay tumulin ang tibok ng kanyang puso. Bakit? Wala sa loob niyang tanong. Aren't you comfortable while I'm hugging you, Sandy? Pabulong din itong tanong sa mismong tenga niya. Medyo, iba kasi ang pakiramdam ko sa tuwing sobrang lapit mo sa akin. What exactly do you feel then? Medyo bumibilis sa tibok ng puso ko. That's normal, especially if you have feelings for me. I feel that too, pero imbes na iwasan ka, lalo ako nasasabik na lumapit sa'yo. I love the feeling that my heart is skipping a bit in a good way. I haven't felt this with another woman before. Seryoso ka ba? Malamang araw-araw kong maharap sa magagandang doktor o nurses o kahit sa empleyado mo sa ibang kumpanya. And I'm sure those women are eager to win your attention. Like you do? Natawa siya at tiningala ang gwapong mukha ng doktor. Nakayuko rin ito sa kanya kaya halos maglapat na ang kanilang mga labi. Inaamin ko na e-excite ako sa tubing malapit ka sa akin at hindi mo ako masisisi. You're almost perfect, Fabio. Gwapo ka, mayaman, may mataas na pinag-aralan, at higit sa lahat, gentleman at mabait. I'm aware of how women react in front of me, but they're also aware that my attention is as expensive as gold. But when it comes to you, I can't control myself from giving my full attention to you. Masuyong pahayag nito na lalong nagpakilig sa kanya. Malapad siyang ngumiti at hindi na malayang humahaplos na ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang fiancé. Kumistot siya nang hawakan ni Fabio ang kanyang kamay. Don't touch my chest if you can't take responsibility for the consequences of your actions, Sandy. Anito sa malamis na tinig. Natigilan naman siya pero lalong natukso nang matitigan niya ang mapupulang mga labi ni Fabio. Sorry. Anya sabay bawi ng kamay. Aatrasa na siya, ngunit nahapit ng kamay nito ang kanyang baywang. But I want to kiss you now, sweetheart. Just a kiss. Anito. Hindi siya nakahuma nang siilin nito ng halik ang kanyang mga labi. Ginupo na siya ng tukso at napatugon, ngunit bigla rin itong tumigil at dumistansya sa kanya. Let's swim, Sandy. Yaya nito at lumangoy. Lumangoy rin siya. Matapos ang mahigit 2 linggong preparasyon ay dumating din ang araw ng kasal ni Sandy kay Fabio. Dumalo rin si Rita kasama ang asawa at anak nito. And now, I pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari matapos ang mahabang seremonya. Titig na titig pa rin si Sandy sa wedding ring na naisuot sa kanya ni Fabio. Ang ganda kasi niyon, may malaking diamond sa tuktok. Stop staring at your ring, sweetheart. Look at me instead. I'm more expensive than that ring. Sita sa kanya ni Fabio. Natigilan siya at napatitig sa gwapo nitong muka. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong halikan sa mga labi. Saglit lang siyang tumugon dahil umugong ang palakpakan ng mga tao. Congrats, Sandy! I'm happy for you! Ani Rita nang salubungin siya nito. Naging abala naman ang asawa niya sa mga kakilala nito. Salamat, sis! Mangiyak-ngiyak niyang wika at niyakap ang kaibigan. Pero napapaisip pa rin ako, sure ka ba talaga na si Doc Fabio ang tatay ng anak mo? We haven't talked about it yet, kasi busy na ako at nag-resign ako sa ospital. Tumabang ang kanyang ngiti. Bakit ka naman nagdududa? Si Fabio talaga ang tatay ng anak ko. Kamukha niyang nasa picture at positive din ang DNA test nila, Rita. Sorry, bigla ko lang kasing naisip na baka nagkamali ka. Kasi nakilala ko si Doc Fabio na napaka-private na tao at never siyang nagkaroon ng affair sa babae. Pero naroon din siya noon sa wedding party mo sa hotel. Inamin niya na nalasing din siya. But his brother was also at my wedding before. Bigla siyang kinabahan. Imposible yan. May ebidensya naman. Naalala rin ni Fabio na niyaya niya akong sumayaw noon. Pero aware ka ba na may naudot ng pagsasalita ni Rita nang lumapit si Fabio? It's time to go, sweetheart.
Naghihintay na ang sasakyan natin. Ani Fabio. Nagpaalam na lamang siya sa kaibigan. See you at the hotel, Rita. Kumapit siya sa kanang braso ni Fabio at sabay na silang lumabas ng simbahan. Doon na rin siya naghagis ng bouquet. Pagkawan ay lumulan na sila sa bridal car. Naroon na rin sina Harry at Annabel. Are you hungry, sweetheart? Tanong ni Fabio nang makaupo na sila sa backseat ng limousine. Oo, pancake lang kasi ang almusal ko kanina. Turan niya. Kaya pala nanginginig ka kanina nang sinusuotan kita ng singsing. Even your lips are trembling while I'm kissing you. Natawa siya. Kasama na rin din ang kaba at excitement. Bakit ka naman kinabahan? Kasi hindi pa rin ako makapaniwala na kinasal na ako sa tatay ng anak ko. Dati kasi sa panaginip ko lang to nangyayari. But everything is real, Sandy. At tingnan mo ang anak natin. Nagyayabang na kay Annabel na magkakaroon na siya ng baby brother. Napatingin naman siya sa mga bata na nakaupo sa kaharap nilang upuan. Uminit tuloy ang pakiramdam niya sa mukha dahil sa pag-a-assume ng anak niya na magkaroon ng kapatid. Pwede naman sigurong ipagpaliban muna natin ng pagbuo ng kapatid ni Harry, ano, sweetheart? Anya at inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Fabio. Pwede, pero ang honeymoon ay hindi pwedeng ipagpaliban. Nag-book na ako ng hotel suite sa Maldives. Talaga? Ilang araw naman tayo ron? Tiningala niya ang mukha nito. 3 days lang. Sulit na siguro yun. Oo naman. At saka next week ay magsisimula na ang duty ko sa ospital mo. Kasama ba natin ang mga bata sa Maldives? No, kasi may pasok sila sa school. Oo nga pala. Hindi rin tayo makakapag-focus kung may mga batang kasama. Makapag-focus saan? Miss nitong saan? Sa honeymoon? Anya sabay tawa. I like your silly side, sweetheart. Napupukaw mo rin ang sense of humor ko. Talaga? Salamat at nakakapag-adjust ka na sa ugali ko. Sorry kung minsan ay hindi kita kinikibo. Ganoon kasi ako sa tuwing may dalaw. Madaling mairita. It's okay, I understand women's struggles during their period. Inakbayan siya nito at ginawaran ng halik sa noo. Pagdating sa hotel kung saan ang venue ng party ay kaagad silang kumain. Kasama nila sa lamesa ang mga bata at malalapit nilang kaanak. Kinabukasan ay flight na ni Sandy at Fabio papuntang Maldives. Private plane ang kanilang sinakyan. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagastos ng malaki sa kasal natin eh. Umarkila ka pa ng eroplano. Anya nang makaupo na sila sa lobby ng eroplano. Sweetheart, I own this private plane. Namangha siya. Wow, talaga? Pero itong wedding ring ko, siguradong mahal to. Tinitigan niya ang kanyang wedding ring. That ring is from my grandmother. She gave that to me as our family heirloom. Sabi niya, ibibigay ko ang singsing sa babaeng pakakasalan ko. Hindi to kasama sa budget ko sa kasal. Sinabi lang ng lola ko ang halaga nito nung pinagawa niya. At siguro ngayon, mahigit 1 milyon na ang halaga ng singsing na yan. Ibinigay mo to sa akin? Meaning ay ako na talaga ang dawan mo? Of course. I never fell in love with a woman before. A simple crush, yes. But you're the only one who makes my heart skip a bit every time our eyes meet. Noong unang kita ko sa'yo sa kasal ni Rita, wala akong ginawa kundi ang sipatin ka. Palagi kitang iniisip even the next days. Natitigan niya sa mga mata si Fabio at ramdam niya ang katapatan nito. Pero hindi mo man lang ako hinanap. May hinampong sabi niya. I tried to find you, but Rita's husband didn't give me the details about you. Hindi niya alam kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Bigla namang namatay ang daddy ko kaya naging busy na ako. Lalo't ako ang inaasahang hahalinhin sa kanya sa negosyo. I'm also starting my specialization in medicine at that time. My busy schedule forced me to set aside my heart's desire. And maybe it's our fate to meet again. Kaya naisip ko kaagad na pakasalan ka. Mabuti hindi mo nakalimutan ng mukha ko. Halos makalimutan na nga kita. Pero nung natitigan kita sa mga mata, bigla kitang naalala. Kinumpirma ko kay Rita after nating magkita kung kilala ka ba niya. And she said yes. Kaya sinabi ko sa kanya na ikaw yung babaeng tinatanong ko noon sa asawa niya. Naalala naman niya ang sinabi ni Rita tungkol sa kapatid ni Fabio. Itatanong sana niya rito pero biglang umangat ang eroplano. Napakapit siya sa braso ng kanyang asawa. Relax, we're taking off. Anito. First time ko kasing sumakay ng eroplano. It's okay, magiging payapa rin ang paglipad ng eroplano mamaya. Pumikit na lamang siya at nagdasal. Halos 12 oras din ang flight bago sila nakarating sa Maldives. Dumiretso kaagad sila sa hotel kung saan nag-book si Fabio. We will have an ocean tour tomorrow morning, sweetheart. Kaya matulog tayo ng maaga mamaya. Ni Fabio nang makapasok sila sa presidential suite. Bakit umarkila ka pa ng yate? Angal niya. Why not?
Since we're here, sulitin na natin ang adventure. Sabing huwag ka na gumastos ng malaki eh. Nilapitan siya nito at niyapos sa bewang. Sweetheart, I can spend $1 million for the woman I love. And you have nothing to do with this. Just accept it and enjoy, okay? Nakangiting sabi nito. Napabuga siya ng hangin. Sige na, salamat. Masyado mo na ako na-spoil. Kung hindi mo nga lang ako pinipigilan, gagastos talaga ako ng $5 million sa kasal natin. Pinisil niya ang tungki ng ilong nito. I don't need a fancy effort from you, Fabio. Loving me and accepting me and Harry are enough for me. But I have my way to make you fall in love with me harder. Even without your wealth and generosity, I will definitely love you, sweetheart. Lumapad ang ngiti ni Fabio. So, let's start our honeymoon first. Natawa siya. Mag-dinner muna tayo, aba? Sure, mag-night swimming din tayo sa swimming pool. Tumango siya. Nang maayos ang kanilang gamit ay nagtungo na sila sa outdoor garden dining area. Katapat ito ng swimming pool. Doon na sila kumain at 1 oras pagkatapos ng hapunan ay tuloy naligo na rin sila sa swimming pool. May free cocktail pala tayo, sweetheart. Let's try it. Ani Fabio nang makuha ang inalok ng waiter na free cocktails. Sumampa na siya sa gilid ng pool at tinikman ng cocktail. Nagustuhan niya yon at inubos bago bumalik sa paglangoy. Nang umahon siya muli ay sakalang niya naramdaman ang bahagyang pagkahilo. May katapangan din kasi ang alkohol na nahalo sa cocktail. Tara na sa kwarto, sweetheart. Pagkuwan ay yaya niya sa asawa. Umahon na rin si Fabio at nagulat siya nang bigla siya nitong buhatin. Ito na ang nagbitbit ng hinabad nilang damit at tuwalya. At pagdating ng kwarto ay dumiretso na sila sa banyo. Napatili siya nang ilublob siya nito sa bathtub. Nahila rin niya ito sa kanang braso, kaya nabuwal ito sa kanyang ibabaw. Namumula ang mukha mo, sweetheart. Puna niya habang marahang hinahaplos ang matipuno nitong dibdib. Do you feel a hot sensation too? Paos nitong tanong. Oo, siguro dahil sa cocktail o tonic tea. And you look hotter, Sandy. I want to kiss you. Napatitig din siya sa mapupula nitong mga labi at natuksong unahan ito ng halik. Dagli naman itong tumugon at mas marubdob, kaya kapwa nadarang agad sila sa maalab na pagniniig. Kinabukasan ay maghapon naman ang mag-asawa sa yate at namasyal sa malawak na karagatan. Dito na tayo mag-dinner at matulog, sweetheart. Ani Fabio nang makabalik ang yate sa pantalan. Akala ko ba maghapon lang ang renta mo sa yate? Anya, nagpatiuna na siyang pumasok sa kwarto. Nag-extend ako hanggang bukas ng tanghali. Okay, pero nagugutom na ako. I'll ask the chef to cook for us. Anito. May kitchen staff silang kasama na nagluluto ng kanilang pagkain. Naligo pa si Sandy at paglabas niya ng banyo ay naabutan niya ang cellphone ni Fabio sa kama na tumutunog. Sinagot niya ang tawag mula sa caller na si Pablo. Hello? Fabio's not here. Anya, pumunta kasi sa hotel suite nila si Fabio at kumuha ng damit. And who are you? Tanong ng boses si lalaki. I'm Sandy, Fabio's wife. Oh, you're my sister-in-law? Yes, and you're Fabio's brother? Yes, but not just a brother. What do you mean? We're twins. Wait, don't you know it? Natigilan siya at biglang inalipin ng hindi mawaring kaba ang kanyang puso. Magsasalita pa sana siya ngunit biglang dumating si Fabio dala ang kanilang damit. Who's calling, sweetheart? Tanong nito. Hindi siya kumibo at basta na lamang ibinigay ka Fabio ang cellphone nito. Lumabas na ito at doon kinausap ang caller. May kakambal pala si Fabio? Balis ang usal niya sa kawalan. Maya-maya ay nagtawag na si Fabio para maghapunan. May bisita silang Amerikanong doktor na naging kaklase ni Fabio sa medical school. Nawalan na siya ng chance usigin ang kanyang asawa dahil nalasing ito. Sa loob ng 3 araw nila sa Maldives ay napagod sa pamamasyal si Sandy. Kain-tulog lamang ang ginawa niya sa biyahe pauwi ng Pilipinas. You must be tired, sweetheart. Matulog ka pagdating natin ng bahay. Ani Fabio nang makarating sila sa private airport ng Pasay City. Kailangan ko talaga magpahinga. Anya. Dumating na rin ang sundo nilang kotse. Sa Monday ka na pala magsisimula ng duty sa ospital ko. Ready ka na ba? Lumula na sila ng kotse. Oo naman. Pero maiba pala ako, sweetheart. Yung sinasabi mong kapatid, kakambal mo pala yon? Natitigilan tumitig ito sa kanya. Nakausap mo ba si Pablo sa phone ko? Tanong nito paggawan. Oo, at sabi niya kakambal mo siya. Yeah, we're identical twins. Meaning magkamukha kayo? Yes, but we have opposite personalities. Nabuhay na muli ang kanyang kaba. Hindi na ba umuwi rito ang kapatid mo?
Minsan lang. He's a pilot, kaya hindi siya naglalagi sa isang lugar. Sabi ni Rita, dumalo rin noon sa kasal niya si Pablo. Yeah, he's there too. Hindi na siya mapakali at lalong nagduda na posibleng nakaharap din niya noon si Pablo. Nang hawakan ni Fabio ang kanyang kamay, ay napanatag din siya. Tanghali na sa Pilipinas at pagdating nila ng bahay ni Fabio ay sinalubong sila ng dalawang bata. I missed you, Mommy. Ani Harry, nakaagad yumapo sa kanyang mga hita. I missed you too, baby ko. Nagbehave ka ba? Anya, hinalikan niya ito sa noo. Opo, very good din ako sa school. Wow, at dahil dyan may pasalubong si Mommy. Ibinigay niya rito ang pasalubong niyang laruan na eroplano na nasa kahon. Excited naman yung binuksan ng bata. May pasalubong din siya para kay Annabelle. Lunes ng umaga ay excited si Sandy na pumasok sa ospital ni Fabio. Na-assign kaagad siya sa outpatient department. Hi, bagong nurse ka ba dito? Tanong sa kanya ng nurse na babae. Yes. Nakangiting tugon niya. Welcome here. I'm Donna. Inalok siya nito ng kanang kamay. I'm Sandy. Pakilala rin niya at kinamayan ng katrabaho. Pagkuwan ay sabay na silang pumasok sa doctor's office. Bumungad sa kanya ang usapan ng ibang nurse at doktor. Ikinasal na pala si Doc Fabio at balita kong mula sa HR department dito na magtatrabaho ang asawa niya. Sabi ng nurse na bakla. Talaga? Sino kayang maswerteng babaeng yun? Pinagpala siya ng bongga? Gatong ng isa pang nurse na bakla. Doktor din ba ang asawa ni Doc? Tanong ng bata pang doktora. I heard she's a nurse from Muntinlupa Medical Center. Tura ng isang bakla. Napayuko si Sandy nang titigan siya ni Donna. Maya-maya ay kinalabit siya nito sa braso. Sandy, saan ospital ka galing? Pabulong nitong tanong. Sa MDC. Mabilis niyang tugon. OMG, ikaw bang asawa ni Doc Fabio? Naudlot ang kanyang pagsasalita nang mamataan niya si Fabio na pumasok at bitbit ang lunch bag na kanyang nakalimutan. Good morning, Doc. Panabay na bati ng lahat maliban kay Sandy. Good morning. Kaswal ding bati ni Fabio. Diretso ang lapit nito sa kanya at sinaglitan siya ng halik sa mga labi. You forgot your lunch bag, sweetheart. Anito. Naiilang na hinarap niya ang asawa. Lalo't tulalang nakatingin sa kanila ang ibang nurses at doktor. Bakit mapahinatid to sa akin? Pwede naman akong bumili ng lunch ko mamaya. Naabala ka pa. Anya. I cooked this lunch for you. May meeting din ako rito before lunch. Pero 8:00 pa lang ng umaga. Maghihintay ka ng matagal. No problem. Tatambay ako sa office. Puntahan mo ako sa office ko mamaya at sabay tayong kakain. May baon din akong lunch. Sige, magtatrabaho na ako. Okay, good luck. Kumaway siya rito habang ito'y paalis. Nagulat siya nang sabay-sabay na bumati sa kanya ang ibang nurse at doktor. Welcome, Mrs. Rodriguez. Matabang siyang umiti. Just call me Sandy, please. Anya. We're pleased to meet you, our untouchable big boss wife. Ask anything you need, we will assist you, ma'am. Ani Freddy, ang isang baklang nurse na lumapit sa kanya. Nabasa niya ang name tag nito sa damit. Lumapit din ang ibang nurse at nakiusyoso. Curious ang mga ito kung paano sila nagkakilala ni Fabio at inamin niya na may anak na sila. Ang swerte mo, Sandy. Pangarap ng lahat ng babae at baklang nurses si Doc Fabio. Kinikilig na sabi ni Donna habang inaasikaso nila ang record ng mga pasyente. Tama ka, napakaswerte ko kay Fabio. Maasikaso at mapagmahal din siyang asawa. Anya. Ibig sabihin matagal na palang may anak si Doc. Wala kaming update sa love life niya kasi napaka-private niyang tao. Bihira nga siya magpakita rito sa ospital kaya nagulat kami kanina nang pumasok siya rito. Ang totoo, malaki ang pinagbago ni Fabio. Noong una ko siyang nakilala, medyo mailap siya at sobrang seryoso. Ngayon nagagawa na rin niyang magbiro. Sa'yo lang siguro niya yung nagagawa. Siyempre, asawa ka niya. Sobrang opposite talaga sila ng kakambal niya. Kilala mo rin ang kakambal ni Fabio, Donna? Oo naman. Madalas namamasyal dito noon si Sir Pablo at may nililigawang nurse. Pero nag-migrate na raw siya sa Spain. Kamukhang kamukha yun ni Doc Fabio. Kaso nga, kabaliktaran sila ng ugali. Playboy si Sir Pablo. Lalo lamang siyang na-curious kay Pablo at hindi niya maintindihan kung bakit gusto niya itong makilala ng personal. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo si Sandy sa opisina ni Fabio at naabutan niya itong may kausap na magandang doktor. Panay ang tapik ng doktora sa braso ng kanyang asawa at hindi siya natutuwa. I miss talking to you, Fabio, and I'm happy to work with you. Nakangiting sabi ng doktora. You're always welcome here, Kyla.
Ani Fabio, sinabayan sa paglalakad ng doktora. I haven't heard from you, and I'm curious if you're still single or married. Bago makasagot si Fabio ay pumasok na si Sandy bit-bit ang kanyang lunch bag. Lunchtime na, sweetheart. Anya, kunwari hindi aware na may bisita ang kanyang asawa. Oh, sorry, may bisita ka pala. Huminto siya sa tabi ni Fabio. Inakbayan naman siya nito kaya automatikong nasipat ng doktora ang kamay nito. How is she, Fabio? Tanong ng doktora. She's Sandy, my wife. Anito, pinakilala siya. Oh, you're married? Yeah, last week lang. Pero may anak na kami ni Sandy. Wow, congrats! You finally got married. Thanks. I hope you get married soon too. Tumabang ang ngiti ng doktora. Maybe soon. So, maiwan ko na kayo. Tumango lang si Fabio. Nang makaalis ang bisita ay iginiya siya nito sa bakanteng lamesa at doon sila pumwesto. Kaibigan mo ba si Doc Kyla, sweetheart? O sisa ni Sandy nang kumakain na sila? No, she's my classmate in medical school and also the daughter of my business partner. So, single pa rin siya? I'm not interested in other people's life stories, sweetheart. So please don't ask me that. Natawa siya. Gusto ko lang namang malaman kung ilang babae ba ang may gusto sa'yo. Usap-usapan ka ng nurse kanina at nahuli ko kung sino ang may lihim na pagtingin sa asawa ko. Karapatan kong malaman yun, no? So, are you jealous? Tudyo nito sabay pisil sa kanyang pisngi. Inaamin ko, sobrang nakakaselos na malamang pinagpapantasyahan ka ng ibang babae. Nakakainis lang pero may tiwala naman ako sa'yo. You don't need to feel jealous, sweetheart. My heart belongs only to you. Ako nga nagsiselo sa tuwing may lalaki na papasunod ang tingin sa'yo. I can't blame them either. You're beautiful and sexy. Totoo ba yan? Hindi ko minsan naisip na marunong magselos ang isang katulad mo. Usig niya. I'm just not showy, but I really feel jealous, only because of you. Kaya nga willing ako magwaldas ng milyones para lang hindi mo maisip na ipagpalit ako. Napahagalpak siya ng tawa. Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Sinubuan niya ng karne ng manok mula sa ulam niya si Fabio. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito para sa mensahe. Bigla itong naging uneasy habang nagbabasa sa cellphone. Bakit, sweetheart? Curious niyang tanong. It's my brother. Nandito siya sa Pilipinas at iniimbita niya tayo na mag-dinner sa family house namin. Tura nito. Umuwi si Pablo? Ginupo siya ng kaba, ngunit may halong pananabik. Makakaharap na rin niya sa wakas ang kakambal ng kanyang asawa. Kung ayaw mo, okay lang. Ako na lang ang bahalang magpaliwanag kay Pablo. Siya na lang ang papuntahin mo sa bahay. Baka kasi gabihin na ako ng uwi. Okay. Tumango siya at muling sumubo ng pagkain. 7:00 na ng gabi nakalabas ng ospital si Sandy dahil hinintay niya ang kanyang driver. Nasa opisina pa umano si Fabio kaya nauna na siyang umuwi. At pagdating niya ng bahay ay naabutan niya ang mga bata na kalaro si Fabio na ikinagulat niya. Fabio, akala ko ba nasa office ka pa? Tanong niya. Tumayo ang lalaki at humarap sa kanya. Natigilan siya nang mapansing iba ang ayos ng buhok nito. Mas maikli, clean cut. Sorry, my dear sister-in-law. I'm not him. I'm Pablo, Fabio's twin brother. Anito na nakangiti. Nawindang siya. Malaki ang pagkakahawig ng boses nito kay Fabio pero iba ang accent. Mas flirty at iba ang ngiti. Pablo? Gilalas niyang sambit. Yes, it's me. I'm here for a family dinner. Tinanggihan kasi ni Fabio ang imbitasyon ko kaya ako nang pumunta rito. I hope you don't mind having me around your home. Don't worry, I will behave at hindi kita lilituhin. Kilala mo naman siguro ang kapatid ko. Oo naman. Ang totoo, ako nagsabi kay Fabio na ikaw na lang ang imbitahin namin na mag-dinner dito. Really? But Fabio didn't invite me. He just said you're busy, so he can't grant my invitation. Pasensya ka na sa asawa ko. Desisyon talaga yun palagi. Mahina siyang tumawa. Napatingin siya sa isang kamay ni Pablo na hinihipo ang ulo ni Harry na nakaupo sa carpet. Maiwan mo na kita. Magbibihis lang ako. Paggawa na ipaalam niya. Pumanik na siya ng hagdanan at nagtungo sa kwarto nila ni Fabio. Kaagad siyang naligo ng maligamgam na tubig. Paglabas niya ng kwarto ay nagulantang siya sa presensya ni Fabio. Fabio, ikaw ba yan? Nagdududa pang tanong niya. Itim na suit din kasi ang suot nito katulad kay Pablo. It's me, sweetheart. Tugon nito at kaagad siyang nilapitan. Sinaglitan siya nito ng halik sa mga labi. Bumuntong hininga siya. Pareho kasi kayo ng suit ni Pablo. Nakakalito kayo. Lumapit na siya sa closet at naghanap ng damit.
Don't be confused. Malayo ang aura ko kay Pablo. Pansin ko nga, sa kilos pa lang at pananalita, magkaiba na kayo. Naghubad na rin ng damit si Fabio. I'll take a quick shower. Huwag ka munang lalabas. Wait for me, okay? Sige, tutuyuin ko muna ang buhok ko. Kinuha niya ang hair blower at umupo sa harap ng lamesa. Naiwan doon ang kanyang cellphone na nakabukas ang social media. May nag-send sa kanya ng friend request at nang tingnan niya ay si Pablo. Tinanggap niya yon. Maya-maya ay may kumatok sa pinto kasunod ng boses ni Harry. "Mommy, please open the door." Anito. Tumayo naman siya at binuksan ang pinto. "Bakit anak?" Yumakap sa kanya ang bata. "Sabi ni Uncle Pablo, tawagin daw kita. Kakain na rin po tayo. Nasaan po si Daddy?" "Naliligo pa ang daddy mo. Wait ko siya." "Pero tawag ko po ni Uncle Pablo." "Bakit daw?" Kumibit balikat ang bata. Hinila na siya nito sa kanang kamay, pero hindi siya sumunod. Saktong lumabas na ng banyo si Fabio na tanging tuwalyang puti ang sapin sa ibabang katawan. What's wrong, Sandy? Tanong nito. "Kakain na raw tayo," sabi na lamang niya. Wait, magbibihis lang ako. Hinintay na nila si Fabio. Nang makapagbihis ito ay sabay-sabay na silang bumaba sa salas. Naroon pa rin si Pablo, nakaupo sa couch katabi si Annabel. Ang tagal niyo namang mag-asawa, gutom na ang bisita niyo. Reklamo ni Pablo pero nakangiti. Pwede ka namang maunang kumain kung gutom ka na, Pablo. Ani Fabio. Ramdam na ni Sandy na may tensyon sa pagitan ng magkapatid. Maaring hindi talaga ganoon ka-close ang dalawa. Hey brother, why are you always so stubborn and masungit ha? Akala ko pa naman magbabago ka na dahil nakapag-asawa ka na. Tumayo na si Pablo at nilapitan si Harry. Hinawakan ito sa kanang kamay ang bata. Let's eat, buddy. Yaya nito. Sumunod na sila sa dining room. Nakahain na sa lamesa ang hapunan. Habang kumakain ay pinag-usapan ng magkapatid ang tungkol sa kumpanya. Nagrereklamo si Pablo dahil nabawasan ang profit shares nito. Binawasan ko ang profit shares mo dahil binawasan mo ang stock mo since natanggal ka sa board of directors. Only the board members with the 20 million stock or above can receive the 30% profit shares. Matagal ng rule to sa termino pa ni Daddy. Depensa ni Fabio. Kahit kailan talaga gaanid ka, Fabio. You took everything from me. Gigil ng buwelta ni Pablo. You're the one who pushed me to do this, Pablo. Lahat ng maling desisyon mo sa buhay ay ako ang sumasalo ng consequences. At ngayong nareremedyohan ko na lahat sa kakamaghahabol. It's too late. I'm tired of clearing out your mess. Magsasalita pa sana si Pablo, ngunit natigilan at napatitig ito kay Sandy. Tinitigan din kasi ito ni Sandy dahil hindi niya gusto na nagtatalo ang magkapatid sa harap ng mga bata at ng pagkain. Pero maya-maya rin ay tumayo si Pablo at nagpaalam. I apologize for my brother's unpleasant behavior, Sandy. Ani Fabio. Ayos lang, ayoko lang na may nagtatalo sa harap ng pagkain. Anya. Kumain lang kayo, kakausapin ko lang si Pablo. Tumayo na rin ito at lumisan. Patapos na rin silang kumain. Pagkatapos ng hapunan ay hinatid ni Sandy sa kwarto ang mga bata. Tinulungan pa niya ang mga ito na makapaghugas ng katawan at magbihis. At nang makatulog ang mga ito ay bumalik siya sa dining. Naroon na si Pablo. "Nasaan si Fabio, Pablo?" Tanong niya. He's at the study. Tugon nito sa malamig na tinig. Nagbukas ito ng bote ng whiskey. "Dito ka ba matutulog? Para ilipat ko sa kwarto si Harry at doon ka na matulog sa kwarto niya." No need. Aalis din ako mamaya. May hinihintay lang akong documents mula kay Fabio. Sige, pupuntahan ko si Fabio. Aalis na sana siya, ngunit pinigil siya ni Pablo sa kanang kamay. Hinarap niya itong muli sa bayabawi ng kamay niya. "Bakit?" Do you love my brother, Sandy? Seryosong usig nito. "Yes, I love him." Walang gatol niyang tugon. I know Fabio married you because of Harry. Hindi ko ba nagdududa kung siya ba talaga ang tatay ng anak mo? Mahina siyang tumawa. "Bakit naman ako magdududa? Isa pa, pinakasalan ako ni Fabio hindi lang dahil kay Harry. Ramdam ko na mahal niya ako." I see. Fabio never falls in love with a woman. He's a workaholic. But now I've proved that he's a more dangerous lover than a flirty man like me. Minsan nga lang siyang magmahal pero wagas. To the point that he's willing to lie and swallow his pride and ego to get what he wants. Anong ibig mong sabihin, Pablo? Ginupo na naman siya ng kaba. Hindi sumagot si Pablo nang biglang pumasok si Fabio. Hinarap din niya ang kanyang asawa. May hawak itong itim na folder. Here's what you need, Pablo. Narito na rin ang cheque for your 6 months profit shares. Ani Fabio. Lumapit ito sa kapatid at ibinigay ang folder. Thanks bro, aalis na ako.
Pero sa Sunday, huwag niyong kalimutan pumunta sa family house para sa death anniversary ni Daddy. Magpapaluto ako ng lunch. Ani Pablo. Sure. Nang maubos ni Pablo ang laman ng baso nito ay umalis na ito. How are the kids, sweetheart? Maya-maya ay tanong ni Fabio kay Sandy. Nakatulog na sila. Anya, iniligpit niya ang basong ginamit ni Pablo. Iwan mo na ang mga hugasin sa lababo. Matulog na tayo. I'm tired. Sige, mauna ka na. Magtitimpla lang ako ng gatas. Umalis din si Fabio. Linggo ng umaga ay walang pasok sa ospital si Sandy kaya sumama siya kay Fabio sa family house ng mga ito. Kasama rin nila ang mga bata. At pagdating ng family house ay sinalubong sila ni Pablo sa gate. Mabuti maaga kayo. Katatapos ko lang mag-grocery at hindi available ang nakontak kong cook. Ani Pablo. Walang problema, tutulong ako sa pagluluto. Ani Sandy nang makababa ng kotse. Sounds good. 5 tayo lang naman ang lulutuin natin. Let's get inside. Sumunod siya at ang mga bata kay Pablo. Mas malaki ang family house ng mga Rodriguez at may swimming pool din. Naroon din ang lalaking kapatid ng mami ni Fabio at ito ang katuwang nila sa pagluluto. Si Fabio ang nagbabantay sa mga bata na naglalaro sa hardin. Mabuti marunong ka magluto, Sandy. Ani Pablo habang naghihiwa ito ng karne ng baka. Oo naman, bata pa lang ako tinuruan ako ng mama ko na magluto. Anya, naghihiwa naman siya ng gulay. Ang swerte pala ni Fabio. You're not just a beautiful nurse. Now I knew why he didn't hesitate to marry you and accept your past. Fabio is part of my past at wala akong pinagsisihan sa minsang pagkakamali namin. Are you sure about that? Usig nito na ipinagtaka niya. Nabuhay na naman ang pagdududa niya kay Pablo na tila may nais itong isiwalat. Hindi na niya ito inusig nang pumasok si Fabio kasama si Harry. Humingi ng tubig na maiinom ang bata. Daddy, bakit po pareho kayo ng face ni Uncle Pablo? Tanong ni Harry. Ilang beses na nito yung natanong sa ama. Kasi nga, twins kami. Ipinanganak na sabay. Sagot naman ni Fabio. Bakit po parang daddy ko rin sa Uncle Pablo? Of course, we have the same face. Inumin mo na yung tubig mo, anak. Uminom naman ng tubig ang bata. Pagkatapos ay tumakbo na ito pabalik sa lobby. Nagpaiwan na si Fabio at tumulong sa pagluluto. Inabot ng gabi ang pagdiriwang ng death anniversary ng daddy ni Fabio. Naggaya pa kasi si Pablo na uminom sila ng cocktail na ginawa nito. Huwag kang sobra sa cocktail, sweetheart. Baka malasing ka. Makulit ka pa naman kapag nalalasing. Saway ni Sandy sa asawa. Nasa hardin sila kaharap ng swimming pool. Naroon din ang mini chapel kung nasaan ang abo ng Yumaong Rodriguez. I'm fine, sweetheart. Ikaw ang wag iinom ng alak. Anito. Wine lang naman ang iniinom ko eh. Avoid alcohol from now on. Baka kasi buntis ka na. Natawa siya. Ang bilis ko namang mabuntis. Wala pang 1 buwan simula nang nag-honeymoon tayo ah. Kahit na. Okay, hindi na ako iinom kahit wine. Umahon naman mula sa swimming pool si Pablo at tanging itim na boxer ang suot. Lumapit ito sa kanila at tinungga ang laman ng baso nito na cocktail. Mukhang tinamaan na ng kalasingan niyang asawa mo, Sandy. Matapang pa naman ang alak na naihalo ko sa cocktail. Anito. Oo nga, uuwi na kami, Pablo. Anya. Dito na lang kayo matulog. No. Mariing tanggi ni Fabio. Tumayo na ito. We will leave. Inalalayan na rin siya nito patayo kaya nagpaalam na siya kay Pablo. Naglalaro pa sa salas ang mga bata nang tawagin ni Fabio. Inihanda na nito ang sasakyan. Kaya mo pa bang mag-drive, sweetheart? Tanong niya sa asawa. Nahihilo lang ako ng konti pero kaya ko pang mag-drive. Anito. Kinakabahan siya lalo't may kasama silang mga bata. Huwag mo nang pilitin. Magpahatid na lang tayo kay Pablo. Binalikan niya ang bayaw sa hardin. Tapos na rin itong maligo. Bakit, Sandy? Anito. Baka mahirapan na mag-drive si Fabio. Pwede bang ihatid mo muna kami sa bahay? Sure, pero wala akong sasakyan pa uwi. Mag-taxi ka na lang. Sagot ko ng pamasahe mo. Pasensya na, wala kasi kaming driver na available dahil day off. Humisi ito pero pumayag din. Hinintay nila sa kotse si Pablo na nagbihis pa. At nang dumating ito ay kaagad itong lumulan ng kotse. Katabi nito si Fabio. Habang sila'y nasa biyahe ay muli na namang nagtalo ang magkapatid dahil sa share pa rin. Don't test my patience, Pablo. If you're not happy with your profit shares from the company, you're free to withdraw your shares and build your own company. Asik ni Fabio. Fine, kukunin ko na lang ang stock ni Mommy. I will talk to Mom first. I can't trust you this time. Ilang milyon lang nawadas mo para sa mga babae mo. Hindi na umimik si Pablo pero napabilis ang pagmamaneho nito.
Napapaidlip na sana si Sandy pero bigla siyang naalimpungatan at kinabahan. Niyakap niya ang dalawang bata na natutulog sa kanyang tabi. At pagdating sa kanilang bahay, ay hinayaan na niyang si Fabio ang maghatid sa mga bata sa kwarto. Dito ka na lang kaya matulog, Pablo. Mukhang tinamaan ka na rin ng kalasingan. Sabi niya sa binata. Thanks but no need, Sandy. Magta-taxi naman ako kaya okay lang. Anito nang makababa ng kotse. Dumukot siya ng pera sa kanyang wallet at inabot sa binata, pero sa halip na pera ang hawakan nito ay ang kamay niya. Sandy, I have something to tell you. Anito sa malamis na tinig. Ano yon? Binawi rin niya ang kanyang kamay na hawak nito. 6 years ago, we met at Ronan Alegre's wedding. Sa kasal ni Rita at Ronan? Yes, I was there. At naroon din si Fabio. Naalala ko, ikaw yung babaeng sinusundan ng tingin ni Fabio. At sunod kitang nakita ay kainuman ng ibang babaeng bisita. That time, girlfriend ko ang kapatid ni Ronan na nurse rin. Nalasing na siya kaya hinatid ko sa hotel suite. Then bumalik ako sa party at si Fabio naman ang hinatid ko sa suite kasi nalasing din siya. At noong patungo na sana ako sa suite ng girlfriend ko, nasalubong kita na susuray-suray ang lakad. Napaupo ka sa sahig kaya inilalayan kita at hinatid sa hotel suite mo. Pero bigla mo akong hinalikan. Nakainom din ako noon pero hindi pa lasing. Natukso ako at may nangyari sa atin. Kwento nito na nagpagimbal sa kanya. Hindi totoo yan. Si Fabio ang nakasama ko noon sa kwarto. Positive din ang DNA test nila ni Harry. Giit niya. Of course, we're identical twins. We share the same DNA, Sandy. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka kay Fabio. Ayaw mong maniwala? I'll send you the CCTV footage I got from the hotel 6 years ago. Kaibigan ko may-ari ng hotel na yon, kaya nakakuha ko ng kopya ng footage. Hindi na siya nakaimik at hinabol lamang ng tingin si Pablo na paalis na. Isinara na lamang niya ang gate. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay at nagtungo sa kwarto nila ni Fabio. Tulog na sa kama ang kaniyang asawa. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Sandy. Sandy, sa emergency room ka raw muna ngayon. Ani Donna nang lapitan siya nito sa nurse's station. Sige, papunta na ako sa ER. Anya, lumabas na siya at nagtungo sa ER. Magkasunod ang dating ng pasyente, kaya napasubo kaagad siya sa trabaho. Pagsapit ng tanghali ay sakalang nahawakan ni Sandy ang kanyang cellphone. May chat sa kanya si Fabio at pinapupunta siya sa ospital nito upang mag-lunch. Papunta na siya sa opisina nito nang may nagbukas ng video call sa kanyang cellphone. Si Pablo. Napatawag ka, Pablo. Anya nang masagot ang tawag ng bayaw. Sandy, I sent you the proof you needed. Open the video. Anito. Tumigil ka na nga, Pablo. Huwag mo na kaming guluhin ni Fabio. But you need to believe me. Fabio lied to you. At wala naman akong balak na guluhin kayo. I'm Harry's biological father. Pinutol niya ang video call at binuksan ang video na pinadala ni Pablo. Nawindang siya nang makita sa video na inalalayan siya ng lalaki papasok sa hotel suite at hindi na ito lumabas. Si Fabio to nga sa video kasama ko eh. Nagsisinungaling lang si Pablo. Giit niya habang patungo sa opisina ni Fabio. Pagdating sa opisina ay nadatnan niya ang mister na naghahanda ng pagkain sa round table. You're here, sweetheart. Lunch is ready. Nakangiting sagot nito. Hindi ako kakain hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo, Fabio. Anya na ikinagulat nito. Anong totoo? Pinakita niya rito ang video na ipinadala ni Pablo. Totoo ba na si Pablo itong nasa video kasama ko? Pareho kayong black suit ang suot, pero hinatid ka na raw niya sa suite mo bago niya ako nakita. Natigilan ng kanyang asawa at nabaling ang titig sa kanya. Sandy, let me explain. Explain what? Don't tell me tama si Pablo. Yes, he's right. Hindi ako ang lalaking kasama mo sa hotel suite. It's him. Pag-amin nito. Tuluyan na siyang nilamon ng galit at nasampal sa pisngi ang kanyang asawa. Nagsinungaling ka sa akin. Bakit? Lumuluhan ang kastigo niya rito. Because I love you, Sandy. Yun lang? You stole my son's right to be with his biological father. You're selfish, Fabio. I'm not selfish. I'm doing this to save you and Harry from my irresponsible brother. Nagpuyos na ang kanyang damdamin at hirap na magsalita. May pumasok namang doktor at inabala sila. Doc, we need you in the laboratory now. It's urgent, sabi ng doktor. We will talk later, Sandy. Wait for me, okay? Anito at bigla siyang iniwan. Naghari na ang galit sa kanyang puso at nagpa siya ng umuwi. Nang makalulan ng kotse ay kaagad niyang inutusan ng driver na magmaneho. Pagdating ng bahay ay dumiretso sa kwarto si Sandy at nag-impake ng gamit. Nagsisilid siya ng damit sa maleta nang pumasok si Harry. Mommy,
Are you crying? Tanong ng bata. Niyakap siya nito at tiningala ang kanyang muka. No, baby. Go to your room and pack your things. Bakit po? Uuwi na tayo sa bahay. Hindi kumilos ang kanyang anak kaya siya na lamang ang pumunta sa kwarto nito at nag-impake ng gamit nito. Kung kailan tapos na siya mag-impake ay saka dumating si Fabio. Sandy, you can't leave. Pigil nito at ipinasok ulit sa kwarto ang kanyang maleta. Bakit hindi? Hindi naman ikaw ang tatay ni Harry. Lumuluhang singhal niya. Dahil lang ba kay Harry kaya mo ko pinakasalan? Mahal kita, pero bakit ka nagsinungaling? I told you my reason already. Hindi ko naman patatagalin to. Inuna ko lang ayusin ang problema namin ni Pablo, lalo't nagbago ang desisyon niya na akuin ang responsibilidad kay Harry. Nag-assume din ako na baka nga ako talaga ang tatay ni Harry. Pero para makasiguro, nagpagawa ako ng isa pang test. Whole genome sequencing to know who Harry's real father is. Napatunayan ko na si Pablo nga ang tatay ni Harry. I was disappointed, but I can't let you go, Sandy. Sinabi rin sa akin ni Pablo na siyang naka-one night stand mo noon at pinakita niya ang video sa akin. I can't entrust you and Harry to Pablo, lalo na't may isang babae pa siyang nabuntis at inoobliga siya ng parents na babae na pakasalan to. I agreed to give him the 30% profit shares from the company, but he needs to give up on you and Harry. He just accepted it. I'm sorry, Sandy. Mahal lang kita kaya ako nagawang ilihim muna sa'yo ang lahat. Lumuluhan na ring paliwanag nito. Unti-unti ay kumalma ang kanyang galit. Pumayag si Pablo na ipasa sa'yo ng tuluyan ng custody ni Harry? Yes. Katatapos lang naming mag-usap sa phone habang pauwi ako rito. I knew from the start that he was not interested in marrying you and fathering your son. At hindi ko maatim na mapunta kayo sa kanya. I love you, Sandy. We met first before Pablo found you. And the moment we had a short conversation, I couldn't stop thinking about you. Nawalan lang ako ng chance na hanapin ka dahil busy ako at umuwi ka pala ng Tagaytay. I did this to protect you. Maniwala ka, Sandy. Muli siyang napaluha, hindi dahil sa galit, kundi dahil ramdam niya kung gaano siya kahalaga kay Fabio. Naintindihan din niya ito. Naniniwala ako, Fabio. Sumama lang ang loob ko kasi akala ko'y ginamit mo lang ako laban kay Pablo. At ngayong mas pinili ni Pablo ang malaking shares niya sa kumpanya niyo, nakumbinsi ako na tama lang na hindi siya ang maging tatay ni Harry. Hindi na mahalaga sa akin kung sino talaga ang totoong tatay ng anak ko. Ang importante ay narito ka na handa kaming mahalin ng buong puso. Sorry din kung pinairal ko agad ang galit ko. Anya. Thank you, sweetheart. I meant it because I love you and Harry. He's my blood and flesh too. I swallowed my pride just to have you in my life. As I always promise, I will love you until my last breath. Napayakap na siya sa kanyang asawa at ginawaran ito ng marubdob na halik sa mga labi. Salamat din, Fabio. Pinatunayan mo sa akin kung gaano ka karesponsableng lalaki. Tinanggap mo ko kahit na nagkamali ako noon. Minahal mo kami ni Harry ng buong puso. Promise, I will give the love you deserve. Anya sa pagitan ng halik. I already feel the love you said, sweetheart. Tanggap na tanggap kita kahit na ano pang nakaraan mo. Can you return your clothes to our closet now? Natatawang tumango siya. Mamaya ko na aayusin yun. Kain muna tayo dahil gutom na ako. Tumakas pa ako sa duty ko. Don't worry, inayos ko na ang duty mo. Bukas ka na papasok. Sige. Pagkuwan ay sabay na silang nagtungo sa dining kung saan kumakain na ang mga bata. Nabasa naman ni Sandy ang chat ni Pablo at humingi ito ng sorry. Pinatawad din niya ito. Nang maayos ang problema ay mas naging masaya ang pagsasama ni na Sandy at Fabio. Tuluyan na ring napalitan ang birth certificate ng kanyang anak at dinadala ang apelyido ni Fabio bilang tatay nito. Hindi na nila sinabi pa kay Harry ang totoo. Pag nasa tamang edad na ito, saka na lamang nila sasabihin ang lahat. Kaya labis-labis ang pasasalamat ni Sandy dahil inako nitong tunay na anak si Harry. Ganoon din si Annabelle. Hindi nagtagal ay biniyayaan din sila ng anak na babae. Masaya sila na meron na silang 3 anak na nagpapasaya at nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. At sa mundong puno ng komplikasyon, ipinapakita ng istorya ni na Fabio at Sandy na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakatingin sa nakaraan, kundi sa pagpiling tanggapin at panindigan ang taong mahal mo, buo at walang kondisyon. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.